Hindi pa rin nila nasisimento itong daan na to. Tagal-tagal na to na hindi sinisimento ah. Kailan kaya ito sisimentoin? Ito ang sitwasyon natin ngayon dito sa tabing ilog. Mukhang pakunti yung tubig sa ilog dahil nga sa sobrang init ng panahon ngayon. Sa loob nga ng bahay ang init-init eh. Ito ang area natin. Yan o, galing tayo dun. Tapos dito lang tayo, hanggang dito lang tayo. Ito ang ating lugar natin, hanggang dito na lang tayo. Ayan, sa likod ko may mga kabahayan na. Sila. Ayan o. Ang kapa. Yung bagay yan. Ano ba? Mga ate, mga kuya, tignan mo, makita ninyo, ang daming isda oh. Sa ilog na to siguro sa sobrang init, naglalabasan sila dahil para makano ng ano. Ayun, kumuha pa yung isang ibon no. Nasusumin ba? Ayan no. Manguha na lang kaya ako ng rito kawin, mga wila ko para may pangulam ako. Ayan, daming isda oh, kita nyo? Para wala nang problema o kaya mga welter rito, tsak may ulam na tayo. Mga tilapia ito mga to eh. Ayan o. Dami kumpulan sila oh. Yung mga isda. Yun na nga mga kuya, mga ate. At nandito tayo sa tabing ilog. Nakita nyo naman siguro kanina, daming isda. At pupunta nga pala tayo ng palengke. Bili tayo ng mauulam natin. Siguro gulay na lang, yung mga mura-mura. Yung gulay na pinaghalo-halo para ulam namin mamayang gabi. Ito yung pala yung aking area. Yung kanina pinakita ko sa inyo yung sa tabing ilog ay maraming mga tilapia. Sobrang dami. Mga well na lang siguro ako rito para meron akong ulam at nakalibre pa, di ba? Ito, daming ulam dito. Daming isda oh. Ayan, ang tilapia oh. Banda rito, dito. Banda rito yung mga isda, ayan oh, dami oh. Ayan oh. Yan mga isda yan, mga tilapia, mga tawagan lang tilapia ay Gloria, yung parang may nunal sa pisngi na o sa ulo ng isda. Ayan oh. Ito yun, dami. Magkaulang ka lang dyan ng isang kawil na may pain na butete, makakahuli ka na dyan, may pangulam ka na eh. Tingnan mo naman ang ilog, hindi mo masyadong marumi, walang basura. Kaso lang mababa dahil nga sa sobrang init. Nakakatawa lang panoorin yung mga isda. Tignan mo yung mga bibig nila nakaahon. Siguro kumukuha sila ng oxygen. Ayan o. Sobrang naman kasi ng init eh. Tignan mo yung ilog oh. Kukunti na lang yung tubig. Ito ang tinatawag na Calaklan River. Ayan, dami mga tilapia rito sa tabing ilog oh. Siguro magbaba ka lang ng bingwid siya, makakahuli ka na eh. Punta na tayo ng palengke dahil nga tanghali na at para makauwi na rin tayo at maglilinis tayo doon sa ano ng aso. Ito yung ano natin, area natin. Sobrang init, grabe. Kaya na matutuyo ka sa init para masusunog ka. Mas malamig-lamig pa kapag sa ano eh, pag nasa labasan kayo mga ganito malilim-lilim. Di mainit, pero kapag nasa loob ng bahay ka, grabe. Maliligo ka sa pawis. Dapat na tayo ng palengke, baka masarahan tayo. Nakapamili
nandito na tayo sa tabing highway. Ayan, nasa tabing highway na tayo. Dito muna tayo magpahinga. At yan nga pala yung mga yung nagtitinda niya, kakilala ko yan. Tinda sila mga pinya, mga puros tabing highway. Ito aso na ito dati ito iniwan nito ng kaibigan ko dyan sa may pick up na yun. Binigyan ko ng pagkain nito at tubig dahil nga uhaw na uhaw. Napahagin muna tayo rito at nga pala ito na nga pala yung pinamili natin. Ayan. Bumili ako ng chicharon. Chicharon na to ay tagli 5 piso lang. Ihalo natin sa gulay na halo-halo at sabi ko na natin dito. Kapila. At bumili ako ng ano to yung bagong alamang luto na ito ihahalo natin dyan sa ating gulay para may panlasa. At bumili rin ako ng dilis na tuyo panghalo natin. Ito 30 pesos ito pagka kunti-kunti. Tapos ito na yung ating gulay na halo-halo para mamayang gabi ang magiging ulam namin yan. Ayan dito, ito na napamili na natin. Larga na tayo. Tapos na yung ating pahinga at tanghali na rin para pagdating sa bahay at maglinis-linis tayo at punta natin yung kaibigan natin doon sa nagtitinda ng bukas kung nakabenta na ba ito ng marami. Ano na natin, tanongin lang natin, hindi naman tayo bibili, wala tayo pambili, kaya titingnan lang natin yung mga paninda niya. Laka na tayo. Tapos pag galing natin sa kanya, uwi na tayo. Malapit na tayo sa kanyang pwesto sa may pick-up. Matagal na nagtitinda yan dito. Yan, medyo malalaki yung kanyang mga pinya. Pare, basta! Nakabenta na ba? Medyo malalaki yata ang tinda nating pinya. Malit pa ba yan? Oo, malit yan. Dati, nalilit eh. Pero pang malaki doon. Hindi, yung dati nakikita mo mga maliliit eh. Maliit pa wala sa'yo yan? Oo, maliit pa sa atin. Ay, malaki pa yan. Tignan mo paano siya magpalato. Ayan ang professional. Oh. Tapos yung kanyang pangtanggal ng mata yun, no? Na hindi tayo makalapit eh, dahil may aso eh. Nakawala yata yan ah. Oo, nakawala tayo. Tinahulan na oh. Nung hindi na ako nakilala, sabi ko eh, binibigyan kita ng pagkaya, tinatahulan mo ako. Ayan na, yung mga pinya na yan ay yung kanyang anong. Kagalis ang balot yan? 120. 120 lang daw to. Yung dito malapit sa papuntang Bataan, no? Baka mapadan kayo rito, galing kayo Sambales, so bilhin na kayo rito, pasalubong ninyo. 120 yung binalatan na pinya, tapos yung kanyang milon, kano yan? Ano yan? Honeydew. Yung isa, yung green, yung pakwan. 100 lang. 100 lang daw isa, pati itong kulay yellow na to. Pakwan din ba yan? Honeydew. Honeydew daw yan, ay sandan din. Sandal. Ayan o, ganyan o. Kaso lang talagang panahon to, kaya itong ganitong mga tinda yan dahil tinatawag na season to ngayon ng pinya at saka itong pakwan na yan. Yung maganda yung kapag nagbibits kayo, yan ang dalhin ninyo. Tingnan mo. Galing niya o. Yan na. O, tingnan natin o. Tingnan mo o. Yan. Hindi na kinukutsilyo. Sinusundot-sundot sila ng kanyang tawag yan? Pantanggal ng mata ng pinya kaya pala mabilis. Sabi ko, pantay na pantay ah. Ayan o. Yan. Brad, tingnan ko nga Brad yung ano mo. Pakita lang natin. Ayan, kanyang ano.
Di ba? Aesthetic. Ayan, kapag nag-business kayo na pang pinyagan itong gawin ninyo para wala nakukot-kot, sinusundot-sundot na lang. O, tinan mo, kanyang finished product. O, thank you. Ayun, no? Ayan, nasa tabi tayo sa kanya. Ayan siya, o. Baka sabihin hindi, o. Ayan, o. Ayan, o. Aling niya magano, balat, o. Siyempre kapag kailang kayo, pag ganyan ang business mo, kailangan mabilis na, hindi pa bagal-bagal. Paano kung marami ka ng customer? Alisin ka na, lalayasan ka na, di ba? Sabi pa sa'yo eh, ba't ang takal mo? Nagmamadali ka. Apply na kayo. Oo. Malaki yung sahod dito. Ayan o. Ayan. Para bigyan na lang siya ng bigay na pag may bibili, naka-plastic na. Naka-plastic naman yan. O, naka-plastic yan ha. Hindi yan nakatiwang-wang lang dyan. O, yan. Naka-plastic yan. Kaya safe yan. Sariwa pa. O. Kaya matagal na rin dito. Dahil tsaka yung service niya eh. Siya ay mga Loko sila nagtitinda ng mga prutas pero hindi siya taga-Olonga po, mga taga ano siya, Castillo, Zambales. Pumarada na isang pick-up, bibili yata sa kaibigan ko. Sana makabinta na siya. Nalarga na tayo at medyo tanghali na, mainit na. Punta na tayo sa ating bahay at i-ano na natin to, i-prepare na natin to, linisin at isabit muna dahil mamaya natin gabi to lulutuin at maglilinis pa tayo ng paligid doon. Ano na, nakarating na tayo sa bahay. Basang-basa tayo ng pawis. Ano nga pala yung ating pinamili. Nilapag muna natin dito. Para mamaya ay ano na natin to, ay ayos na natin. Ito muna. Yes. Sinabit ko na siya. Hirit. At pahinga muna ng konti. Tapos punta tayo sa labas at konting linis tayo doon sa pinag-ihian ng aso. Nga pala, wala na yung isa kong aso, si Blackie, namatay na. Parang tinamaasro ng virus na sinipon. At matamlay siya at saka naging ano sa yung may lumalabas na dugo sa bibig niya at dumumi na rin siya ng dugo. Hindi na namin naagapan. Namin ay ordinary sakit lang. Kaya nag-iisa na lang yung aming aso. Kaya dito muna. Ayan o, nag-iisa na lang si Whitey, yung aso namin dito. Ang isang kapatid niya, wala na, patay na. Kaya ang gamot niya yung isa na yan para sa kanyang sipon. Ito, dito yung nakatali yung isa. Yan, dead bull na. Ayan yung kanyang tali. Yan dyan. Tapos dito namin inilibing. Yan yung kanyang puntod. At tayo ay mag-i-spray. Ito muna natin umpisahan ang pag-i-spray. Yan, in-spray natin pati yung pader para hindi masyadong mainit sa loob kasi kapag hindi itong binasa, napakainit sa loob, kala mo pugon. Kaya, sprayan natin. Ito rito dahil ito hinihigaan ko ng aso eh. Kaya nalinisin natin para hindi siya magkaroon ng mga garapata o pugas. Yan si Whitey. Ayun na, nakahiga lagi ito. Ito ngayon, tumayo na eh. Ano po? 135. Ayun nga, nakapagbaldiho na tayo. Yan, diniligan ko na yung mga halaman dito. Pati yung kanal, dinanon ko na rin. Sinunod ko na. Yan, basang-basa na rito. Medyo hindi na masyadong mainit. Pero mamaya pag natuyo yan, yan na namang init.
Ayan, dati dito yan ang pwesto ni Blackie. Ayan, nabaldihuan ko na rito. Ayan o. Medyo lumamig-lamig yung singaw niya. Kapag yun yung baldihuan, napaka-edit. Kala mo, nasa loob ka ng pugon. Ayan yung ano. Punta natin si YT. Tingnan tuloy. Liga, labas dali. Dali. Kaya dito papaliguan hanggang labas. Tuloy. Ayaw. Mukhang naging ano to, itong aso na to, naging tahimik. Kaya mula nang nawala yung isa eh. Partner, kapatid niya yun eh. Hindi nakasurvive. Ayun na nga, nakatapos na tayo paglilinis doon sa labas. Nagpagbaldiho na tayo at nilinisan na rin natin yung kainan ng aso. Pagpahinga na tayo, pati rito, nakapaglinis na rin ako. Kaya sarado muna natin to. Ang init, medyo bumaba ang init sa labas dahil nga nakapagbaldiho tayo. O hanggang dito lang muna ang ating video. Sana sa susunod ulit, sana supportan nyo ang aking channel. Thank you, bye bye sa inyo.